Hello po, magandang umaga, magandang gabi, at magandang tanghali sa inyong lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao, especially po sa mga OFWs po na laging nakasubaybay sa Pugong Biyahero at iba't ibang mga kumakalat sa social media. Sa mga nakakarating din dito sa ating channel, magandang araw po sa inyo. Ngayon po, gusto ko lang po sanang magbigay ng reaction video sa live ni Sir Pugong Biyahero regarding po doon sa kumakalat sa social media or online na about doon. Alam ko guys na lahat po sa atin, alam din natin kung ano ba or sino ba yon yung nagpapakalat sa social media na sila na ni Sir Pugong Biyahero, mag-asawa sila, may mga ganito. Ayan. So, ngayon, kahapon lang guys, napanood ko kasi yung live ni Sir Pugong Biyahero. Ewan ko kung live ba yun or ano. Kasi habang nag-scroll kasi ako, nakatch yung attention ko about doon sa thumbnail niya, sa topic or sa title ng kanyang vlog. Bale na curious tayo doon guys. Pagka-click ko, pinanood ko lahat hanggang sa matapos. Ang masasabi ko lang ito guys, no? Since matagal nang nilinaw ni Sir Pugong Biyahero yung ganong issue noon na wala siyang kinalaman sa taong ito at hindi niya kilala itong taong ito, marami kasing iba dyan na baguhan lang din na hindi pa alam kung ano yung totoo. Yung iba, hindi natin maiiwasan na may maniniwala, may mga haka-haka na baka nga, in denial lang si Sir Pugong Biyahero. Di ba guys? So, hindi natin hawak paano mag-isip ang isang tao. Ngayon, meron lang akong konting share regarding po sa mga umakalat na ganon and bilang mga avid fan, nakagaya ko din, kagaya nyo din at alam ko lahat kayo ay kilala si Sir Pugong Biyahero at alam ko na lahat kayo ay sinusuportahan nyo din siya at minahal siya from the beginning or from the start up to the end or up to the present. Lapit natin konti. Ayan. So, ang masasabi lang natin, or masasabi ko lang, kapag may isang tao na paulit-ulit na nag-aangkin online na siya ay asawa, partner, o may anak sa isang kilalang vlogger or personalidad, kahit ilang beses nang itinanggi ng kabilang panig na hindi niya kilala ito, like for example, si Sir Pugong Biyahero, ilang beses niya nang tinanggi na hindi niya kilala ito, yung taong yun, posibleng hindi niya napapanood yung mga sinasabi ni Sir Pugong Biyahero from the start pa lang. Siyempre, ayun nga, napansin nila, nung may Chris Pao pa, maaring magdulot kasi ito ng kalituhan. May mga taong maaring maniwala, may mga taong magduda, di ba? At maaring itong makakaapekto sa reputasyon ng mga sangkot. Ko kahit gaano pataliwanag ni Sir Paul, kung gano'n yung mangyayari, yung una pa lang na sinabi ni Sir Paul noon na, di ba, na hindi niya kilala, dapat tumigil na siya. Yun nga. So, una pa lang sinabi na din ni Sir Paul noon na okay lang kasi baka content lang, yun yung way niya ng kanyang content. Okay lang, as long as hindi naman nakakasagasa. So, ayun nga. Lagi nating nakikita, alam ko lahat sa inyo, maraming naiinis siguro or nalilito, lalo na yung mga baguhan, no guys, na supporters ng Pugong Biyahero na syempre, hindi natin maiwasan nga na magkaroon ng, oo nga, baka may ganun nga. Diba guys? Ayun. So, ano nga ba ang posibleng mangyari? Pagkalito ng publiko, may mga followers na maaring maniwala kahit hindi naman totoo or walang sapat na ebidensya. Pwedeng pagkasira ng reputasyon. Siyempre, si Sir Paul, di ba? Binata pa siya, no? So, siyempre, baka mamaya yung iba isipin na baka nga talaga na may anak na siya sa iba or baka nga may asawa na siya na iniwan niya, ganito, ganyan. Or hindi niya kinilala, sikat na siya, isa siyang vlogger. Or baka may mga tinalikuran siyang mga responsibilidad na sa kanyang asawa or anak. Hindi maiwasan sa mga isip ng mga ganung tao, lalo na yung mga baguhan na nanonood, no? So, yung nga, yung pagkasira ng reputasyon, maaaring maapektuhan ang image niya. So, maaari ring maapektuhan ang kanyang pamilya o kaya mga kaibigan o mga taong malapit sa kanya, no? So, what if lang, may magkakagusto pala or mahal na ng palihim si Sir Paul, may kajowa na siya ng palihim, or di ba, or in private. So, syempre, maaari yun maapektuhan, magkakaroon ng trauma or stress or haka-haka or yung GF niya, di ba, magkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan o baka kahit pasabihin ni Sir Paul yung totoo, baka sabihin ng babae na, baka naman totoo, di ba? Ayun. Maaring pagkakaroon ng online harassment. Alam niyo kung bakit? Ayun na, parang yung kasi ginagawa na post ng post, clinic-claim niya na sila, clinic-claim niya na may mga anak siya, kahit wala naman evidence, di ba? Siyempre, yung mga tao, pag minsan, hindi natin maiwasan na baka mamaya, i-scroll nila, i-bis nila, tapos nagkaroon siya ng anak, ay, oo nga, di ba? Oo nga, baka mamaya, yung sa ilong lang, makamukha lang ni Sir Paul, mamaya sabihin nila, baka nga, kasi sa ilong pa lang, di ba?
Ayun, sa pagkakaroon ng online harassment, maaaring mag-away-away ang mga supporters ng magkapilang panig. Ayan, so magkakaroon din or maaari din na lumala, no? Ang toxic na diskusyon sa social media. Parang sa virus siya na start na ayan, magkaroon na ng hanggang lumalala yan kung hindi siya naagapan. No? Posibleng legal na usapin, no? Kung may maling pahayag na nakakasira ng pangalan ng isang tao, maaari itong humantong sa legal na reklamo, depende sa sitwasyon at ebidensya. No? Ang paulit-ulit na pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa isang tao ay maaari magkaroon ng legal na implikasyon, epekto sa mental at emotional well-being. Diba? Siyempre, Sir Paul naman, mamaya na-stress na yan. Diba? Nakaka-stress ito sa totoo lang, guys. Lalo na sa, nakaka-stress ito sa taong pinatutungkulan. Lalo si Sir Paul, diba? Siyempre, hindi naman totoo yun. Tapos mamaya isipin ng tao, nakakasalubong mo, diba, guys, na, baka mamaya totoo pala yun, diba, guys? Bilang mga tagahanga or supporters or avid fan, ng bugong biyahero or bilang mga netizens, mahalagang maging maingat tayo sa ating pinaniniwalaan at binabahagi online. Bilang mga netizens, mahalagang maging maingat tayo sa ating pinaniniwalaan at ibinabahagi online. Hindi dahil maraming beses nang naipos ang isang bagay ay otomatiko ng totoo ito. Mas mabuti pa ring suriin ang mga impormasyon at igalang ang privacy at dignidad ng bawat isa. Guys? So, ayun nga lang, ang sabi ko sa inyo, Diyos ko, pinagpapawisan na ako, guys. Ayan, so maraming masyado. Hindi ko alam kung saan ako titingin dito ba or dito. Parang nagdiling ako. Kasi itong guys, itong screen natin, nakapokus. Dapat sana mayroon pang isang camera dito sa guys, dito sa center na lang para pag nag-video tayo, naka-center na yung mukha natin, parang nakatingin tayo sa screen. Paano ba? Hindi ko alam talaga, guys. Basta pag nag-video ako, bahala naman. Ayun lang. Paalala ko lang, guys, na kailangan nating maging aware din or sa ating mga pinopost, mga sa paligid, ganun. Ano ba yung mga pwedeng mangyari? Pwede ba siyang makasuhan kung sakali na namimihasa na siya? Yun yung tanong. Ayan, so I think lang pwedeng magkaroon ng cyber libel. Ganun. So, ayun nga. So, hindi porket mga avid pa na tayo, mahal na natin yung isang content creator ay ating hinahangaan. Huwag naman sobra. Hindi, huwag naman yung sobra na alam mo guys, yung pagiging avid fan minsan, yung pagiging fan na fan natin yung tao, napapamahal na din tayo, hanggat maaari pigilan natin sarili natin na pwedeng, kasi yung mga ginagawa natin na pagpapost online, tapos kiniklaim mo na may anak kayo, may something na ganito, maaaring magkaroon din ito or magdulot talaga ng hindi pagkakaunawaan ng mga tao, at syempre, mababash din yung tao, diba? Kaya wag naman sobra. Nakakahiya yun sa totoo lang. Kung ako lang, nakakahiya talaga. No? Hindi porket nasa ibang bansa na tayo, nagagawa na natin ang gusto natin. Kasi nga, wala tayo sa Pinas kasi hindi tayo pwedeng makasuhan. Di ba mga ganung eksena kasi yung mga iba. So, hindi ko naman linalahat, pero paalala lang po, maging maingat tayo sa pagpo-post din. Maging maingat din po tayo sa mga binibitawan nating salita. Ayan. So, porque sikat na yung isang tao, ay, hindi niya naman mababasa dito. Sa dami namin ng mga komento, sa dami ng mga nag-chat dito, sa dami ng mga alam ko hindi mapapansin to. Sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin. Hindi naman pwedeng ganun. Hindi naman pwedeng ganun, diba guys? So, ayun. Kasi, minsan din, yung mga content creator na yan, lalo na pag wala silang ginagawa minsan, iniisa-isa nilang lahat yan. Kasi subok ko na din yan, guys. Alam niyo naman lahat yan, yung mga followers, mga subscribers, or mga mga ibang kilala ko talaga yun dyan. Ayan. Alam ko na kilala nyo din ako, kilala ko din kayo. Na lahat yan talaga, nire-replyan ko kasi, di ba, pag wala tayong ginagawa minsan, pag gumagawa tayo ng vlog, gumagawa tayo ng content, or gumagawa tayo ng reaction video, syempre, binabasa din natin yung mga komento ng mga tao para magkaroon din tayo ng idea. O kaya may mga, ay, ganito na pala ako kasama. Hindi mo mga ganun bagay. Ay, may nagawa din pala ako mabuti. Ay, nakakatuwa pala ako. Yung mga ganung bagay, di ba guys? Ay na naman tayo, hindi na talaga mapigilan. Kumusta guys, mga Chris Paulatics dyan? Ayun, so nung nagkaroon, nung nagkaroon ba ng Chris Paul, is nagkaroon na din ng mga ganung eksena niya? Or, matagal nang ganun bago nagkaroon ng Chris Paul? Kayo guys, ano sa tingin nyo? Kasi sa akin noon, may mga supporters talaga na nag-comment dun sa ating noon na may babae doon na ganito, ganyan. Ewan ko din kasi, hindi ko din nasubaybayan yun na habang busy tayo sa, sa reaction video natin, habang busy na tayo sa kakakilig ng Chris Paul noon, hindi ko din napansin na may mga ganung bagay. Itong babae din na to, or babae or lalaki na to, baka
baka yun din siguro yung napansin ko na nagpunta siya sa comment section, tapos mga ganun. Tapos, merong nag-ano sa akin, may isang supporters din dyan na talagang nanonood din sa atin na, blinak mo ako sa Blue App, tapos nandito ka lang pala. Nahanap nila doon mismo. Yung taong yun, nahanap nila mismo doon sa aking, comment section dito sa ating mga videos. Ayun lamang, so, paalala lang ulit na sana maging maingat tayo sa mga binibitawan natin. Hindi porket mga sikat na yung mga tao. Alam naman natin na si Sir Paul is mabait siya, pinagbibigyan niya kasi alam din niya siguro yung mga, alam niyo yung pakiramdam na nagsisimula ka, gusto mong sumikat, gusto mong kumita din, pero wag naman sana yung paraan na nakakasagasa ka na lang or nakakasagasa na tayo ng kapwa nating tao, no? Pwede, maraming strategy guys. Maraming strategy sa nakikita or gawa ng video or pagsuporta sa ating mga mahal or sinusuportahan. Di ba? Ako nga, Diyos ko Lord, avid fan talaga ako ng mga Chinese drama. Chinese drama, or kasi may mga magic, may mga, siyempre pag alam ko na yung bida, pag gwapo na yan, may click ko na, tapusin ko na tayo, matapos, kahit ilang episode pa yun, hanggang 63. Hanggang 63 episode talaga guys, tinatapos ko. Kasi ang gwapo ng bida. Diba? Pero, ikaw, tayong nagugwapuhan tayo kay Sir Paul, kung napapamahal na tayo sa ginagawa niya, gusto mo mapapansin lang. Gusto ko naman, pwede ka naman siguro umuwi na. Pwede tayong umuwi. Tapos, kausapin, Sir, gusto kitang makita. Sir, gusto kitang ma-meet. Sir, gusto kong mag-share ng ganito. Sir, gusto kitang, mayakap. Kasi mahal kita eh. Mahal kita bilang isang, sikat ka na. Or ako yung napapamahal na talaga ako sa'yo. Ganito, ganyan. Hindi yung through online, diba? Kasi sa true online talaga, hindi natin maiwasan, magkakaroon pa tayo ng kaso niyan. So, guys, ayun, so mag-iingat-ingat lang. Marami na yata akong nasabi. Yun lang po, maraming salamat. God bless you all. And, meron pa pala akong thank you so much po sa mga subscribers din natin dito, mga supporters natin. May mga, sorry. Eto, may na-catch kasi ng aking atensyon. Eto siya. Ayan. So, napaisip ako, gagawa pa ba ako o hindi na? Basta, gusto kong sabihin kung ano yung gusto kong sabihin. Bahala na kayo mag-judge sa aking pananaw lang. Kung meron pa kayong idagdag, pwede nyo ilagay sa ating comment section. Kung kontra kayo, bahala na kayo. Negative man ang iyong utak. Pag na may negatibo man kayo, positibo man, tinatanggap ko po lahat yan. Gawin natin positibo yung pagiging negative. Yung ganun na ang buhay, di ba? Huwag natin gawin toxic. Ayun. So, sa mga iba din dyan, hello, thank you so much po sa palaging pagsusuporta, panonood. Kakikita ko lang, April pa yon, March, January yata, and then hanggang May. May mga nakita ko, ang dami palang mga message request doon sa aking Blue App. Dami guys, hindi ko na mailalagay dito. So, nahanap talaga yung ating Blue App. Ayun lang, maraming salamat. God bless you all. Ingat po kayo palagi. Ingatan yung inyong mga sarili kasi health is wealth. Ingatan yung sarili, ingatan ang mahal sa buhay, ingatan ang buhay. Ayun lamang po, and God bless you, praying na kung ano man po ang pinagdadaan natin sa buhay, pinagdadaanan niyo sa buhay, ay malagpasan nyo. And kapit lang kay Lord, alam ko yung hirap na yung iba dyan, may stress, lumalaban sa sakit, lumalaban sa buhay, lumalaban sa gaano man kaya sa buhay. Magtiwala lang po tayo sa taas. Yun lamang po. God bless you all.